Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang ating channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Ipinapakita ang mabilis na paglipas ng panahon sa isang iglap na may ilang araw na lumipas. Sa panahong ito, malaki ang naging pagbabago sa lakas ni Yuzio, dahil ang kanyang spiritual na kapangyarihan ay lumampas na sa 5.5 milyong puntos. Ito ay nagpapakita ng kanyang mabilis na pag-unlad at pagpapalakas sa kanyang sarili. Sa loob ng panahong ito, ang mga ugat ng kanyang puno ay tumagos sa makapal na yelo at lumawak sa ilalim nito. Walang habas siyang nanghuli ng iba't ibang uri ng isda, na nagpapakita ng kanyang pagiging epektibo sa pagkuha ng resources para sa kanyang tuloy-tuloy na paglago. Nagsalita at ipinapahayag ni Yuzio ang kanyang kasalukuyang estado ng pag-unlad at ang laki ng kanyang evolution points. Malaki na ang kanyang naipong evolution points, halos umabot na sa 4.5 milyon, na nagpapatunay ng kanyang mabilis na paglago. Ipinaliwanag niya na maliban sa 500,000 puntos na kanyang naipon na, ang karamihan ng mga evolution points ay mabilis niyang nakuha mula sa kanyang mga aktibidad. Ito ay nagpapakita ng kanyang kahusayan sa paghahanap at pag-ani ng mga resources para sa kanyang pagpapalakas. Ang kanyang determinasyon na magpalakas ay malinaw na ipinapakita sa kanyang mga pahayag, na nagpapahiwatig ng mga susunod na hakbang sa kanyang paglalakbay sa kapangyarihan. Napapaisip si Yuzio tungkol sa kanyang kapaligiran at sa mga posibleng resources na makukuha. Naisip niya na ang kasalukuyan niyang kinaroroonan ay mababaw na dagat pa lamang, na nagpapahiwatig ng mas malalalim na teritoryo. Ipinahihiwatig niya na mas marami pang kayamanan at resources ang matatagpuan sa malalim na dagat, na nagbubukas ng bagong oportunidad para sa pagpapalakas. Gayunpaman, kinikilala rin niya ang posibilidad ng mga banta sa kanyang pag-iral sa mas malalim na bahagi ng karagatan, na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagmatsyag. Ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging handa sa anumang panganib na maaaring dumating, habang patuloy na naghahanap ng paglago. Dito ay lumabas ang sistema ng kanyang kapangyarihan, na nagpapakita ng isang mahalagang pagpipilian. Ipinapakita ng sistema ang opsyon na palakasin ang mga ugat ng sub-tree sa halagang 300,000 evolution points, na nagpapakita ng malaking puhunan sa kanyang pag-unlad. Agad na sinabi ni Yuzio ang salitang kumpirmahin, na nagpapakita ng kanyang mabilis at matinding desisyon. Ang mabilis niyang pagtugon ay nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon na palakasin pa ang kanyang sarili, anuman ang maging halaga. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanyang pag-unlad at paghahanda sa mga hamon na darating. Ipinakita ang kabuuan ng Misty Mountain, na tila isang lugar kung saan nagtitipon ng iba't ibang uri ng mga nilalang. Makikita ang Demon Bull sa bago nitong anyo, na may malakas na tinig na umaalingaw sa paligid. Ang kanyang bawat sigaw ay tila nagpaparamdam ng kanyang presensya sa buong lugar, na nagdudulot ng ingay. Ito ay nagbibigay ng pahiwatig na may mahalagang nangyayari sa Misty Mountain at ang Demon Bull ay may malaking papel dito, na kaugnay ng 3 nilalang na binanggit. Ang Golden Ants na nagtataka sa nangyayari at nagsasabing anong nangyayari, na may pagkabahala. Sumagot naman ang isang mantis na nagsabing Flash, tara tingnan natin. Na nagpapahiwatig ng kuryosidad at pagiging handa. Ipinapakita nito ang kanilang pagkabahala at kuryosidad sa malakas na sigaw ng Demon Bull at ang kaguluhan sa paligid. Agad namang nagtanong ang Emperor Crocodile sa Demon Bull, "Demon Bull, anong nangyari?" Na naghahanap ng paliwanag. Ang mga reaksyon ng iba't ibang nilalang ay nagpapahiwatig ng isang seryosong pangyayari na kailangan nilang alamin. Tinawag ng Demon Bull ang Emperor Crocodile sa kanyang malakas na boses, na nagpapakita ng pagmamadali. Agad namang nagulat ang Emperor Crocodile at nagtaka sa kanyang nararamdaman. "Bakit may naamoy akong dugo?" Tanong nito, na nagpapahiwatig ng matinding pagkabahala at pag-aalala. Ang pag-amoy ng dugo ay nagbigay sa kanila ng pahiwatig na may masamang nangyari, na nagpapatindi sa tensyon ng sitwasyon. Ang palitan ng kanilang mga salita ay nagpapakita ng kanilang pagkabahala sa hindi inaasahang pangyayari at sa posibleng banta. Nagsalita ang Demon Bull at nagbabahagi ng masamang balita sa kanyang mga kasamahan. Ipinahayag niya na ang Wolf at Great Serpent ay nawawala, na nagdulot ng pagkagulat.
Ang kanyang boses ay nagpapakita ng pag-aalala at pagkagulat sa biglaang pagkawala ng dalawang nilalang na mahalaga sa kanila. Ang pagkawala ng dalawang mahalagang nilalang na ito ay nagpapahiwatig ng isang malaking problema na kailangan nilang harapin agad. Ito ay nagpapatindi sa tensyon sa pagitan ng mga nilalang sa Misty Mountain at nagbibigay ng pahiwatig sa nalalapit na kaguluhan. Ang Emperor Crocodile ay nagsalita, na nagpapahayag ng kanyang pananaw sa sitwasyon na may pag-asa. Sinabi niya na maaaring naligaw lang ang Wolf at Great Serpent habang naglalaro, na nagpapagaan ng sitwasyon. Iminungkahi niya na hanapin na lang ang mga ito, na nagpapakita ng kanyang pag-asa na hindi masama ang nangyari sa kanila. Bagaman may pagkabahala, nananatili siyang praktikal at naghahanap ng agarang solusyon sa problema. Ang kanyang pananaw ay tila nagpapagaan sa tensyon at nagbibigay ng direksyon sa kanilang susunod na hakbang para sa paghahanap. Ang Demon Bull ay nagsalita at kitang-kita ang kanyang pagkabahala at matinding damdamin sa sitwasyon. Galit niyang sinabi na imposible yan, na nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggi sa ideya ng Emperor Crocodile na naligaw lang ang mga ito. Ibinunyag din niya na hindi simple ang sitwasyon, na nagpapahiwatig ng kalubhaan ng nangyari at ang pagiging seryoso ng banta. Ipinapakita rin sa larawan na may hawak siyang isang sugatang mutated creature sa kanyang mga palad, na nagpapatunay ng seryosong banta sa kanila. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng kalubhaan ng nangyari at ng posibleng banta sa kanilang grupo. Malinaw na ipinapahayag ang damdamin ng mga nilalang sa kanilang mga ekspresyon. Makikita ang mga alagad ni Yuzio, kabilang ang Demon Bull, Emperor Crocodile, White Tiger, King Kong, Lenfeng, Thorn, Glacier, King Zuo, at iba pang mga halimaw. Lahat sila ay nakatitig sa sugatang mutated creature na hawak ng Demon Bull, na tila nagluluksa sa nangyari sa kanilang kasamahan. Ang katahimikan ng paligid ay nagpapahiwatig ng bigat ng kanilang kalungkutan at pagkabahala sa nangyari sa kanilang kasamahan. Ang pagkakita sa sugatan nilang kasamahan ay nagpapakita ng kanilang galit sa gumawa nito. Makikita ang labis na galit sa mata at mukha ni Lenfeng, na nagpapahiwatig ng kanyang matinding damdamin. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng matinding sakit at puot na nararamdaman niya, marahil dahil sa nangyari sa kanyang inalagaan. Dahil sa nangyari sa kanyang inalagaan, na itinuturing niyang pangalawang pamilya bukod sa kanyang nakababatang kapatid na babae, labis ang kanyang puot. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga alaga ay malinaw na ipinapakita sa tindi ng kanyang galit at pagkabahala. Ang kanyang galit ay nagpapahiwatig ng posibleng paghahanap ng hustisya at paghihiganti. Ang Demon Bull ay nagsalita at sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Inamin niya na akala niya ay ligtas ang Misty Mountain, kaya pinayagan niya ang mga creature na maglaro sa labas ng kanilang teritoryo. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng pagsisisi at kalungkutan sa pangyayari, na nagpapahiwatig ng kanyang responsibilidad bilang tagapangalaga. Ang pag-amin niya ng pagkakamali ay nagpapakita ng kanyang pagiging responsable at malasakit sa kapakanan ng mga nilalang na kanyang pinuprotektahan. Makikita ang pagkabahala at galit ng Golden Monkey habang nagsasalita, na hawak ang sugatang si Big Ears. Hawak niya si Big Ears, na sugatan at walang malay, na nagpapakita ng kalubhaan ng pinsala. Sinabi niya na ginamit na ni Big Ears ang esensya ng buhay na iniwan ng Divine Tree, na nagpapahiwatig ng tindi ng kanyang kalagayan at ang ginawang sakripisyo para sa kanyang pagpapagaling. Bagaman walang banta sa buhay, nananatili siyang walang malay, na nagpapakita ng patuloy na pag-aalala ng Golden Monkey. Ang eksena ay nagpapakita ng pagmamalasakit ng mga nilalang sa isa't isa at ang kanilang pag-asa sa paggaling ni Big Ears. Napasabi si King Kong o si Chingang sa kanyang isipan, na nagpapahayag ng kahalagahan ng mga nawawalang nilalang. Dito rin malalaman na hindi lang pala ang nasugatan ang kanilang pinagluluksaan, kundi kasama rin sa kanilang pag-aalala ang dalawa pang nabihag na hindi pa nila alam kung sino ang may kagagawan. Sinasabi niya na ang tatlong exotic beast ay lubos na pinahahalagahan ng Divine Tree dahil sa kanilang mga natatanging talento. Idinagdag niya na sila ang mga batang nilalang na balak ng Divine Tree na alagaan ng buong lakas, na nagpapakita ng kanilang potensyal at ng tindi ng kanilang pagkawala para sa kanilang grupo. Nasabi na lang ni Leng Feng na may seryosong tono at pagkabahala. Kinakausap niya ang Demon Bull na may seryosong tono ng pagtatanong at pagkabahala sa nangyari.
Sinabi niya na ipinagkatiwala niya ang mga ito sa Demon Bull dahil nangako itong aalagaan sila at siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Ang kanyang mga salita ay nagpahiwatig ng kanyang pagkabigo at pag-aalala sa nangyari sa mga nilalang na ipinagkatiwala niya sa Demon Bull. Ito ay nagpapakita ng kanyang pagiging mapagmatsyag at kung gaano niya pahalagahan ang kanyang mga inalagaan. Makikita ang labis na galit ni Leng Feng sa kanyang mukha na nagpapahiwatig ng matinding emosyon at puot. Ang bawat salita niya ay mararamdaman ang bigat at tindi ng damdamin at pagbabanta na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Sinasabi niya na kung hindi nila matagpuan ang mga nawawala at kung may mangyari sa kanila, kahit ipusta pa niya ang kanyang buhay ay papatayin niya ang may kagagawan. Ang matinding banta na ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at dedikasyon sa kanyang mga inalagaan, na handa siyang gawin ang lahat para sa kanilang kaligtasan at paghihiganti. Nagsalita si Thorn na labis na nag-aalala para kay Leng Feng sa kung anong balak niyang gawin at ang kanyang galit. Sinabi niya na kumalma ka Leng Feng at ipinunto na tinuring din ng Bull Demon ang mga ito na parang nakababatang kapatid. Idinagdag niya na masama rin ang pakiramdam ng Bull Demon ngayong may nangyari, na nagpapakita ng pagkakaisa sa pagdadalamhati sa nangyari. Ang mga salita ni Thorn ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit at pagtatangka na kalmayan ang sitwasyon at pigilan ang posibleng alitan na lumala pa. Ang Demon Bull na may madilim na ekspresyon habang nagsasalita, na nagpapahiwatig ng kanyang seryosong kalooban. Pangako niyang bibigyan ng sagot si Leng Feng, na nagpapahiwatig ng kanyang determinasyon na ayusin ang problema at panagutin ang may sala. Sinabi naman ng Emperor Crocodile na nagsasabing hindi ito ang oras para pagtalunan ng responsibilidad o magsisihan. Idinagdag niya na ang pangunahing prioridad ay hanapin muna ang mga nawawala upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita ng kanilang pagkakaisa sa layunin, sa kabila ng tensyon at pagkalito sa sitwasyon. Inutusan ng Demon Bull ang kanyang mga kasamahan. Sinabi niya na pinangunahan na ng Wind Wolf King ang Wolf Pack para maghanap ng mga nawawalang nilalang sa buong Misty Mountain. Ngunit idinagdag niya na mahusay ang kalaban sa pagtatago at hindi nag-iiwan ng bakas ng kanilang amoy, na nagpapakita ng hirap sa paghahanap at ang pagiging tuso ng kalaban. Ang mga pahayag na ito ay ang kanilang dedikasyon sa paghahanap sa mga nawawala. Sinabi ng Emperor Crocodile na iwan mo sa akin ito, na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at kakayahan. Pagkatapos magsalita, napasabi na lang siya sa kanyang isipan na pumasok ang kalaban habang wala ang master, at malamang na naghanda ang mga ito dahil kaya nilang itago ang kanilang aura. Agad niyang ginamit ang kanyang kakayahang extreme tracking, na naglabas ng bugso ng hangin habang sinusundan ang amoy. Kanyang idinagdag na anuman ang kanilang layunin, hindi natin sila dapat pahintulutan na makatakas. Sa kanyang ginawa ay agad na nga niyang natagpuan ang lokasyon ng mga kalaban, na nagpapakita ng kanyang kahusayan at determinasyon sa pagsubaybay. Sinabi ng Emperor Crocodile at puno ng galit sa kanyang boses. Kanyang sinabi sa kanyang mga kasamahan na nahanap ko sila, na may matinding galit. Idinagdag niya na ang mga tao na nagpapakita ng kanyang pagkabigla at pagkadismaya sa kanyang natuklasan. Ang kanyang boses ay nagpapakita ng matinding puot at pagkabigla sa kanyang natuklasan. Ang pagkakakilanlan sa mga kalaban bilang mga tao ay nagpapakita ng pagtaas ng tensyon at paghahanda para sa isang posibleng labanan sa pagitan ng mga nilalang at tao. Makikita ang Demon Bull, at ang bawat salita nito ay umaalingaw sa buong paligid, na umabot hanggang sa tinatakbuhan ng mga kalaban. Sinabi niya muli, sila, na nagpapahiwatig ng kanyang matinding galit at pagkabigla sa pagkakakilanlan sa mga kalaban. Kasabay nito, sinabi ng mga kalaban na dali, bilisan niyo, na nagpapakita ng kanilang pagmamadali at pagtatago sa takot. Ang pagnanais ng mga kalaban na makatakas mula sa galit ng mga nilalang. Nagsalita ang isang lalaki sa kanyang isipan, na kinikilala bilang si Liu Shengzhou Tengjun. Nagtataka siya at sinasabing hindi ba nila sinabing isang 3D lang sa Misty Mountain ang dapat katakutin. Na may pagkabigla, kanyang idinagdag, at ang kanyang sinabi na ang iba pang nilalang ay hindi worthy banggitin. At pero bakit ganito, na nagpapahiwatig ng kanyang pagkalito. Habang nagsasalita ang lalaki, makikita ang napakalakas na killing intent na pinapalabas ng Demon Bull, Emperor Crocodile, at iba pa, na nagpapakita ng tindi ng kanilang galit.
Nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon at ang lakas ng mga nilalang na kanilang kinakaharap. Habang nagsasalita ang lalaki at ipinakita ang isang tao na mahaba ang buhok mula sa Federation. Sinabi ng lalaki na niloko tayo ng taong yun, na may galit sa kanyang boses at pagkabigo. Kasabay ng kanyang mga salita, makikita ang pagyanig ng lupa na nagpapakita ng tindi ng galit ng Demon Bull. Ang kanyang galit at emosyon ay nagpapakita ng malakas na intensyon ng pagpatay. Ang lalaking naka-ninja naman ay sinabing dapat nilang ibalik ang muling pagkakatawang tao ng Eight-Headed Serpent sa kanilang bansa upang mailigtas ang kanilang bansa. Ipinakita ng kanilang misyon at ng tindi ng kanilang determinasyon na magtagumpay sa kanilang layunin. Nag-uusap ang dalawang lalaki na may kinalaman sa kanilang sitwasyon. Nagsalita si Liu Shengzhou Tengjun, sinasabing palakas ng palakas ang panginginig at natuklasan na sila, na nagpapahiwatig ng agarang panganib. Plano nilang lihim na papasok sa pangunahing pasukan ng Sunset City upang makatakas sa mga humahabol sa kanila. Ayon sa kanya, ang mga sundalo sa lungsod ay kayang harapin ang mga halimaw mula sa Misty Mountain, at makakatakas sila sa kabilang panig ng City Gate. Ang namuno sa kanila, ay sinabing ang lalaking mahaba ang buhok ang naglagay sa kanila sa gantong sitwasyon, at kanyang sinabi na ito ang resulta ng paglaro sa atin ng lalaking yan. Na may galit at pagkabigo. Idinagdag din ni Liu Shengzhou Tengjun na ang kanilang misyon ay ibalik ang Eight-Headed Serpent sa Sakura Country, at wala silang pakialam kung gaano man karaming tao sa Federation ang mamamatay, na nagpapakita ng kanilang walang awa na determinasyon. Inilalarawan ang Sunset City bilang isa sa 10 pangunahing lungsod na muling itinayo matapos ang Federation, na nagpapahiwatig ng kahalagahan nito sa rehiyon. Ipinahayag din na mayroong Transcendent Level 2 experts na nagbabantay dito, na nagpapakita ng kanilang mataas na antas ng proteksyon at seguridad. Bukod pa rito, binanggit na ang puwersa ng militar ay 30,000 at bawat sundalo ay dapat nasa level 7 pataas, na nagpapakita ng kanilang pagiging handa at lakas sa anumang banta. Ito ay nagbibigay ng background sa kung gaano kaprotektado ang lungsod na nilalayo ng mga kalaban. Ipinakita ang isang lalaki na si Liu Shengzhou Tengjun, na namuno sa pagdukot sa mga alaga ni Leng Feng sa Misty Mountain. Nakasaad na siya ay isang sugo na ipinadala ng Sakura Country sa Federation, na nagpapahiwatig ng kanyang misyon at pinagmulan. Dumating siya sa Misty Mountain upang isagawa ang isang lihim na misyon, na nagpapakita ng kanyang pagiging mahalaga at ang kanyang papel sa kasalukuyang kaguluhan. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng malaking epekto. Ipinahayag na ang 3 serpent na natuklasan sa Misty Mountain, sa kung titignan ay malamang na maging Eight-Headed Serpent, na isang nilalang na may malaking kahalagahan sa kanila. Sila lang ang pag-asa upang iligtas ang kanilang bansa mula sa anumang banta. Binigyang diin din na dapat silang maibalik sa anumang paraan, na nagpapakita ng tindi ng kanilang determinasyon na makuha ang mga nilalang na ito at isakatuparan ang kanilang layunin. Dahil sa mga aksyon ni Liu Shengzhou Tengjun, na nagdulot ng pagkabihag ng mga nilalang, ang mitya sa pagitan ng Federation at Misty Mountain ay muling nagliyab. Ipinahihiwatig nito ang nalalapit na digmaan at ang matinding epekto ng kanyang mga ginawa sa relasyon ng dalawang panig. Ang apoy ay sumasalamin sa tindi ng kaguluhan na magaganap sa pagitan ng mga nilalang at tao. Makikita ang nalalapit na pagsugod ng mga nilalang mula sa Misty Mountains patungo sa Sunset City, na puno ng galit at determinasyon. Iba't ibang uri ng nilalang ang nagtipon, mula sa himpapawid tulad ng mga mutated bird at ang falcon, mga halimaw sa kalupaan, na bumubuo ng isang malaking puwersa. Kasama ang iba pang mga general ni Yuzio, makikita ang Demon Bull na namumuno sa gagawing pag-atake na ito, na may nagliliwanag na mata. Ang Demon Bull ay nagsabi, papatayin namin ang sinumang manggahas hamarang sa aming daan, na nagpapakita ng kanilang matinding galit at layuning maghayganti para sa kanilang kasamahan. Like, comment, share and subscribe for more videos.